Mahina talaga utak ni Claire Castro dahil unang-una, hindi ito ang unang-unang ginawa ni Marcos Jr. na pagpo-photo off. Okay? Photo off pala. So, una, naging ano siya, di ba? Naging teacher. Tapos, naging karpintero, nagdikit ng blackboard, naging engineer. Tapos, yung huli, naging chemist na siya. Oo, yung doon sa droga. Naging chemist na siya. Sana natin, partner. Sa panayam ng Russian state media, muling kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang foreign policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular ang umano'y pagkampi nito sa Amerika sa gitna ng umiigting na tensyon sa South China Sea. Si Jason Rubrico sa balita. It's that we should have an independent foreign policy. Diretsahang sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat ay nananatiling independent ang foreign policy ng Pilipinas, alinsunod sa itinakda ng saligang batas. Yan ang naging tugon ni VP Sara sa tanong ng Russian state media hinggil sa kanyang opinyon sa pangingialam ng Estados Unidos sa mga sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea. For the Philippines, our constitution clearly states that we should have an independent foreign policy. So our relationship with the U.S. and our relationship with China should be two separate engagements, and we should not lean towards the U.S. for our problems with China, particularly our issues in the West Philippine Sea. Ayon pa kay VP Sara, sa kasalukuyan ay malinaw na kinakampihan umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Amerika at iniiwasan ang China. Clearly, the administration of President Marcos is leaning towards the U.S. and is alienating China. And I really believe, and I've been asking for his explanation on where is the independent foreign policy of the Philippines currently. Ayon pa kay VP Sara, hindi dapat nakikisangkot ang Pilipinas sa kompetisyon ng dalawang superpowers, lalo't wala pa umano sa posisyon ang bansa para makisali sa ganitong mga laban. And I believe that the Philippines should not be involved in the cooperation and competition at the same time of the U.S. and China, being a middle power in the game of supremacy and domination. You need money and power, which the Philippines does not have at the moment. We will get to that in the future, but not right now. So it is best for us to stay in the middle. And as I said, keep our relationships separate and do not lean towards one country or the other. Matatanda ang tinawag ni Marcos Jr. na pro-China ang mga Duterte matapos questionin ni VP Sara ang naging desisyon nitong payagan ang pag-deploy ng Typhoon missile system ng Estados Unidos sa bansa. Isang hakbang na ayon sa pangalawang Pangulo ay lalo lamang nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Kinontra ni VP Sara ang pahayag ng Pangulo at imbes na tanungin kung siya ay maka-China, sinabi niyang mas dapat ipaliwanag ni Marcos sa taong bayan kung paano nito ipatutupad ang independent foreign policy na nakasaad sa konstitusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Alam mo partner, hindi ko talaga maintindihan dito sa bansa natin. Medyo baligtad ang nangyayari. Kasi marami na tumatawag doon sa mga pro-China, sila yung mga komunista. Yes. Yung mga komunista or kumakampi sa komunista or may sponsor na komunista, yung mga rebelde, sila yung nagtatawag ng pro-China kayo. Yung tinatawag na galit sa mga komunista, sa rebelde, sa mga NPA, sila yung ano? Baliktad. Baliktad ang nangyayari sa mundong Pilipinas. Naku, hindi ko nga lang mabanggit yung isa kasi meron pang isang kabaligtarang nangyari dyan sa Senado pero hindi pa ito ang oras para banggitin. So, wag na muna yon. Pero ganyan talaga kabaligtaran, no? Kaya ako, wala talaga akong kabilib-bilib dito kay Marcos. Dahil una, sinabi niya nung kampanya, hindi niya papapasukin ng Amerikano. Diba?
Kundi ba naman 1 kilong isang budol tong tao na ito? Hollow scammer. Oo, sinabi niya, hindi ko, bakit natin papapasukin ng Amerikano tapos may EDCA? Ang sabi niya, that's a recipe for disaster. Sabi niya noon. Tapos pinapasok niya yung EDCA. Anyway, marami naman sinabing budol yan. Ano sinabi niya? Hindi niya papapasukin ng ICC. Dinala yung tao dun sa ICC. Hindi nga pinapasok. Dinala wala daw baril pumasok sa KOJC. Oh. 5,000. 5,000, puro may baril. Anong tawag sa'yo? 1 kilong isang tungo ka dyan. Correct. Diba? At meron pa siya sinabi na hindi daw siya pabor sa impeachment. Tapos yung anak mo, kauna-unahang pumirma. Talaga namang itong tao na ito. Kaya yung sinasabi nila, alam mo sa atin, hindi po tayo dapat nakikisali dyan. Bilang presidente, tama si BP Sara, unahin muna natin yung merong kinalaman sa pang-araw-araw na buhay. Kasi masyado tayong nakikisali dyan Para kang isang ama ng isang mahirap na pamamahay. Uunahin mo pang makisawsaw dyan sa away ng mga pamilya nga nakatira sa subdivision. Ikaw nga walang mapakain sa pamilya mo. Kung ano-ano inaatupag mo. Meron bang napapala Pilipinas dyan? Rent-free pa nga daw yan. Nandiyan dyan. Wala tayong pakinabang. Baka si Marcos may pakinabang. Nagtatanong lang, ha? Tayo Pilipinas, wala. Diba? Unahin mo yung hapagkainan. Maghain ka muna. Gutom ang Pilipino. Sali ka ng sali dyan. Kita mo, may binomba nga sila. Diba? May binombang Iran na bansa. Dahil affiliated lang. Hindi pa nga, wala pa nga US base. Affiliated lang sa US. Alam mo, partner, matanda na ako. Simula pinanganak ako, wala akong alam na gera. Bigla kung kailan akong tumanda at naupo itong si Marcos, magkakagera. Bigla magkakagera. Hindi ko sukat akalain yun, di ba? Sa tagal ko na sa mundo, hindi ako natakot, wala ang threat ng gera. Kala ko inabot yung World War II. Wala, hindi kinukwento ng lelang ko yun. Kinukwento ng lelang ko yun. Nung panahon ng gera, Hindi ko akalain posibleng matuloy dito. Dahil sa ginagawa nito ni Marcos. Ako, okay lang sana na magkaroon ng EDCA, bombahin yung EDCA, kung ando doon sila Marcos. Mauna sila kung kasama, hahayaan nyo doon mamamatay, yung mga sundalo, yung mga nakatira doon, teka partner, ito ito yung mga ilan-ilan sa EDCA na meron sa Pilipinas. 16 ata yan. Ito lang ang mga ilang mabawas ko. Sa Balapac Island, Palawan, Antonio Bautista Air Base, Palawan. Meron sa Pampanga, Basa Air Base. Sa Cagayan, Lalo Airport, Naval Base, Camilo Oslas, Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz, Isabela, Fort Magsaysay, Nueva Ecija, Benito Ebuen Air Base, Cebu, Lumbia Airport, Cagayan. Ito lang, baka ito lang mga 16. ilan-ilan. Di ba? Pero dami na. Ang binomba yan. Ano? Nako, yari. May Tunaw. panlaban ba tayo dyan? Wala nang makain ng mga Pilipino. Tapos makikigera pa tayo. Yung 20 pesos na bigas nga, hindi mo masolusyonan, Marcos. Sasali pa tayo sa bombahan na yan. Yung mga gumaganyan-ganyan, bomba-bomba, pang mayaman na bansa yan. Yes, tama. Sa akin naman, partner, ito si BP Sara Duterte, tama yung sinabi ni BP Sara Duterte, may sarili tayong dapat na foreign policy. Kaya lang, parang hindi na natin nasusunod yun dahil yung leaning natin nandun sa Amerika. Sinasabi naman niya ni BP Sara Duterte. At yan naman lagi sinasama nila Sinasabi nila, pro-China ang mga Duterte. Bakit? Para magalit ang mga Pilipino. Pro-China ka. Kasi ang pinoportray nga nila, ang gusto nilang ipahiwatig or gusto nilang sabihin sa mga Pilipino ay itong China nanggugulo sa atin. Ang pro-China yung mga komunistang Yan. Ang gusto nilang iparating sa mga Pilipino, yung China ay ginugulo tayo. Samantalang wala naman. Pag may media, ginugulo tayo. Pero pag mangingisda at saka yung mga Coast Guard natin at Coast Guard din nila, wala namang problema. Nagkakaroon lang tayo ng problema pagka may video Pagka may camera, doon lang tayo nagkakaproblema. So, walang pro-China dito. Ang gustong mangyari ni BP Sara Duterte, kung sino
ang makakatulong sa ekonomiya, infrastruktura, o kung sino ang makakatulong sa ating bansa, doon tayo. Hindi tayo makikipag-away. Parang sinusunod din ni VP Sara Duterte yung kanyang tatay na friends to everyone, enemy to none. So kung saan tayo makikinabang, doon din tayo. At yun din nga gusto ni Pastor Apollo si Kibuloy. Kung sakasakali na nanalo si Pastor Kibuloy, Amerika, bigyan mo ko ng rason kung bakit ikaw pipiliin ko. Ano ba maitutulong mo sa Pilipinas, sa aming bansa? Kaya mo ba pagdugtong-dugtungin ang Pilipinas mula pari hanggang hulo? O if you can give me, kung mapapatunayan mo or masisiguro mo na kaya mo kami tulungan yan, di kukunin kita. O ikaw ba, China, gusto makakatulong ka ba sa agrikultura namin? Kunin natin ang China. So ibig sabihin, kung sino ang makakatulong sa Pilipinas, yun po, doon tayo maglilin. Hindi ibig sabihin, pero naglilin tayo, ibig sabihin nun, hindi tayo kumakampi, kundi para yun sa kapakanan ng ating bansa. So, meron tayong sariling foreign policy. Wala na yung sarili natin dahil nakayuko tayo sa Amerika. Kapit na kapit tayo sa isang superpower na alam naman natin na kaaway, kalaban ng China. So, anong mangyayari? Kung kumampi ka sa isang kalaban ng isang bansa, so ang tingin ng ibang bansa na yan ay kalaban mo na rin. Nakwento mo kanina, partner, yung pinasabog, binomba ng US ang military airbase ng Iran diyan sa Qatar. Tayo, meron ding missile ang Amerika dito sa Pilipinas. Hindi lang EDCA. Kasi tinatarget nila itong mga bomba-bomba. Meron silang dinalang bomba dito. Ang nakakatakot, baka unahan na ng Israel na pasabugin din yung mga, ng Israel, ng Iran na pasabugin din yung mga bansa na mayroong nakalagak na bomba ng Amerika. So yun ang nakakatakot dito, na hindi maintindihan ng ating mga kababayan na sumusunod pa rin o naniniwala pa rin dito sa mga propaganda ni Marcos Jr. na tayo daw ay pro-China. Kung ikaw, ayaw mo pala sa China, itapon mo lahat ng gamit mo dyan sa bahay dahil nakakasiguro ko 90% made in China yung gamit mo. At eto, si VP Sara Duterte, ang gusto niyang mangyari, ma-solve ang problema sa diplomasya, hindi sa awayan dahil walang nananalo dyan. Lalo pa tayo, Pilipinas, wala tayong ganoon ka-powerful na mga gamit para ipanalo ang laban. Ako, gaya-gaya na sabi ko, okay lang sa akin kung magkakagera dyan. Basta andyan si Marcos. Siya una. Walang problema, di ba? Yung gera mo nga, sali ka ng sali sa gera. Yung gera mo nga kay Sara, hindi mo maharap. Di ba? Magsasalita si Sara, ang sasagot si Claire. Tumatago ka sa palda ni Claire. Tapos sasagot si Sara ulit. Tapos si Claire na naman ang sasagot. Iisipin mo yan. Kaya ako nawawala na ako ng gana dito kay Claire. Parang ang nagbabayad ng tagapagtanggol mo na si Claire ay buwis ng taong bayan. Correct. Para ano? Para ipagtanggol ka sa Duterte. Dahil hindi mo kayang sagutin. Wala namang, ano ba silbi ni Claire? Wala namang ginagawa na yan. Kung hindi sagutin lang ng sagutin si Sara. Yes. Tapos sasabihin niya, tinatanong ng media. Anong klase kang abogado? Hindi ka marunong magsabi dyan na ba't di mo awatin? Wala siya. Alam mo ang purpose lang talaga nito si Claire? Maano ko lang ha? Talagang dahil hindi kaya ni Marcos. Hindi niya kaya si Sara. Tingnan mo si Sara. Tumatago ba kung kaninong spokesperson? Wala. Parehas kayong magpinsang duwag. Parehas may spokesperson. Pero may spokesperson. Si VP Sara may spokesperson pero hindi niya nagsasalita. Siya ang nagsasalita. Oo. House Speaker, hindi marunong magsalita. Tinatawag ang pang speaker no? Si Marcos ba ay pa-China? 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 Hindi pa. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam kung saan kailan sa bibiyahe. Pero mas maganda yan kung pa-China siya. Oo nga eh. Sige, Pa-China. ikaw na. Ano yan? Japanese yan si Marcos. Oo nga eh. Japan eh. Japanese. Akusa. Pwede. Alam nyo, yung statement ni Marcos, hindi pang presidente talaga. Kasi kumbaga dapat ang statement mo is parang makabuluhan. Yung taong bayan parang may encourage.
Eh hindi eh, parang bumabanat ka dun sa ano eh, sa kalaban mo sa politika. Actually, kung hindi nga dahil sa kanila, hindi ka mananalo. At ito pa, ang hilig niyang sumausaw diyan sa nakikita ko dito si Marcos. Alam niyo yung parang ano, parang yung grupo-grupo na nag-aaway tapos dahil may kakampi siya, kaya siya matapang. Pero once natanggalin mo yung ano, tanggalin mo yung US, malamang tameme yan. Tanggal angas. Oo, tanggal angas yan. May matapang lang siya dahil may kakampi. Yan. Oo. Eh, sa tingin ko, sausaw siya ng sausaw dyan sa ano, US tsaka sa China. Eh, ba't hindi mo intindihin yung mga Pilipino na nasa ibang bansa na naiipit ng gera? Yun. Imbes na ibuhos mo yung attention mo dyan sa China at sa US, ba't hindi mo ibuhos yung attention mo dun sa mga taong naiipit dun sa gera ng Iran at Israel? Diba? Ayan ang mga mahalagang bagay na dapat mong unahin eh. Ito pa nga eh, kung maaalala nyo, merong grupo ng mga mangingisda na nagsabi, nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya naman kami nakakapangisda dyan sa lugar na yan. Pero nung pumasok si Marcos, parang nagkagulo ng, lagi na kaming sinusundan ng, ng barko ng China. Ibig sabihin, may problema sa presidente. Kasi hindi niya kayang ayusin yung maliit na bagay na yon o hindi niya kayang ayusin yung simpleng problema na makikinabang yung mga mangingisda, hindi niya kayang kausapin yung China. Diba? Ibig sabihin, kaya niya kinuha si Claire dahil hindi niya kayang kumausap o ipagtanggol yung sarili niya. Especially, hindi niya kayang ipagtanggol yung mga kababayan niya. Kaya siya nagpapatulong sa US. Which is hindi naman kailangan. Kasi nga, pwede ka naman maging pwede mo naman maging kaibigan niyang mga yan eh. Kaibiganin mo sila. Kung may away kayo, US, China, wala akong pakialam. Basta kaibigan ko kayong dalawa, labas na ako dyan sa away niyo. Yun lang, simple. Kapakanan ng ating bansa. Yun, Kaya lang tama. mga partners ngayon, parang wala talagang plano eh. Mula nung unang naupo hanggang ngayon, may plano. May plano, pero hindi nagagawa yung kanilang plano. Kasi May plano. Babagsakin si Sara. Yun ang plano talaga nila. Ever since, sa tingin ko, ito na talaga yung plano nila. Kaya naman, ang kawawa dito ang taong bayan. So para tayong tawag dito, sumusuntok na nakapikit eh. Hindi natin alam kung saan tatama. Kaya nga ito, bagamat kinabahala ni Vice President Sara Duterte ang kawalan ng malinaw na plano ng pamahalaan sa kasalukuyang administrasyon, naniniwala siyang may pag-asa pa ang Pilipinas para sa tunay na pagbabago at pagbangon. Narito ang balita ni Jason Rubrico. The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, hanggang sa mga panlabas na isyong may epekto sa mga Pilipino at idagdag pa ang umiinit na tensyon sa politika. Malinaw na hindi madali ang kinakaharap ng bansa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang pag-asa ayon kay VP Sara. Oo naman, habang may buhay, may pag-asa at habang merong Pilipino na naniniwala that we can be a superpower, it can happen. Ibinahagi ni VP Sara ang pagkakaiba ng pananaw ng maraming Pilipino sa loob ng bansa kumpara sa mga Pilipino sa ibang bansa na patuloy aniyang nangangarap para sa isang mas maayos na Pilipinas. Kasi parang dito sa atin sa bayan, ganyan na siya. Parang, sige, tanggapin na lang natin kung anong nandyan. Ganun na yung mood ng mga tao. Pero if you talk to the Filipinos overseas who have lived, who have worked in so many countries, they still dream. And alam mo yon, parang na-uplift ka din na parang, kayang-kaya natin gawin yan. Lalong-lalo na napakaliit natin na bansa. So, ibig sabihin, mas madali siyang i-manage. Hindi rin lingid sa kaalaman ni VP Sara na marami ang nagsasabing siya ang natitirang pag-asa ng bansa. Pero ayon sa kanya, ang pag-asa ay hindi lang nakasalalay sa isang tao.
Kung nag-iisip tayo ng pag-asa, nag-iisip tayo ng better country, a better Philippines, hindi ako lang. Tayo lahat. Ano ba kasi ang magagawa ng isang tao lang? 'Di ba? Pero napakalaki ng magagawa ng isang bayan at ang taong bayan na nagsama-sama. Sa ngayon, nangunguna si VP Sara Duterte sa ilang mga survey bilang isa sa mga napipisilang taong bayan na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ngunit nilinaw ng bise na wala pa siyang desisyon at sa ika-4 na quarter pa ng 2026 siya magpapasya kung tatakbo siya o hindi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Nakaka-frustrate talaga, partner. Pero may komentaryo dito, basahin ko muna bago Sige. tayo tumuloy. Sabi ni Mary Ann, kumakampi si BBM sa USA kasi nga meron siya gustong makuha ng mga frozen account dyan. No? Nako. Sino Ito ha. nag-comment yan? Comment Ito, yan ha? comment po ito, comment ito. Tsaka marami itong kumakalat po ito sa social media. Kaya nga itatanong ko na kay Presidente Marcos, totoo ba itong komentaryo ni Mary Ann Abad? Kay Claire may tanong. Oo. Maraming alam yun. Ayun nga pala. Hindi pala sasagot to si BBM. Kaya Auntie Claire. O Claire, ha? Kumakampi ba si BBM sa USA para yung kanyang frozen account makakuha niya? Nako. Kumbaga, kayo lang may pakinabang kung totoo ito. Di ba? Tama. Pero ito talaga kalato sa social media. At yan ang tingin. We cannot blame the people kung ito ang paningin nila. Kasi wala namang talagang napapala dyan sa EDCA na yan. No? Sila-sila na lang dyan. Anyway, tingnan natin yung sinabi ni BP Sara. Alam mo, ganyan din ang puso ko before. Talagang, kung titingnan ko yung sitwasyon, wala talagang pag-asa Talagang, nakaasa na lang ako sa milagro ng Diyos. Parang ang tingin ko dito sa nangyari sa Pilipinas, yung na-corner na tayo ng Egyptian tapos ang nasa likod natin Bangin. dagat na. Dagat na may bangin, tapos Corner dagat. na tayo, wala na. We are Waiting for the helpless, hopeless, unless may milagro. Yun. Pero isa sa mga nakikita kong paraan, kung talaga para tayo ay magkaroon ng pag-asa sa napakahirap, kumbaga sa tao parang cancer to. Una, mag-resign to si Si BBM. si Comelec. Si George. Kasi hanggat nakaupo ito, Wala. ay yung mandato ng tao hindi yung mga nananalo sa na Duterte ay hindi nakaupo. Yung mga overvotes, ang dami niyan. Di ba? Ayaw mag-manual counting, recount. Di ba? Yung nanalo na may 3 upuan na Duterte Youth Party List. Disqualified. Disqualify. Yung palalog si Uy, gustong ipalit. Yung talo. Itong aso ni Tambaluslos. Grabe, no? Oh, buti na lang nag-rule ang Supreme Court na hindi pwede yung second place. Hindi pwede. Maganda yun, ha? Maganda. Alam mo, bago natin ituloy, maaaring sinubukan nila yan. Na paupuin yung second place. Para Kasi- sa susunod, Hindi lang sa susunod. Kasi may problema sa Davao dahil si PRRD hindi makaupo. ayun, Diba? pwede. Oo. Baka kung May nakalusot punto to, ka. baka ilusot yung Yung sumunod. Yung Sino second. ba? Which is? Nograles Nograles, yan sigurado yun. Oh, di ba? Oo. So, Kaso, ginawang praktisan nito, parang si Torre, ginawang praktisan yung kay OJC. Correct. Gustong gumawa ng kabalbalan Oo, kung oo. hanggang saan kaya. Kaya tapos nung nakalusot, Ha? inulit-ulit. inulit kay Tatay Digo. Ganyan sila, may practice pad sila. Oo may nga eh. Trial and error. Oo. Pangalawa, si BBM, dapat din to. Mag-resign. Kung gusto, alam mo, napakalaki na maitutulong mo. Sa history ng Pilipinas, BBM, ikaw ang pinakamalaking maitutulong kung magre-resign ka. Ang laking bagay, no, partner? Tama, partner. Pero sa akin, si BP Sara Duterte, positive. Positive. Nakikita Positive? niya Positive sa pananaw sa buhay, hindi positive sa droga, ha? Kumbaga, nandun siya sa ibabaw. Nandun na bilang Vice President, nakikita niya yung kalagayan. Nakikita niya yung kalagayan ng Pilipinas. At nakikita niya, may pag-asa pa. Alam mo bakit? Naranasan na natin yan kay PRRD. Kahit papaano, kahit dumaan tayo sa pandemya, dumaan tayo sa gera, ha?
kahit papaano, nakaramdam tayo ng konting kaginhawaan, katahimikan sa Pilipinas. So, ang kailangan lang natin, matinong leader talaga, na yung tunay na leader, hindi yung naglilider-lideran, yung matinong leader na katulad ni PRRD. Alam mo kung bakit? Pero tama yung sinabi mo kanina, partner, na dapat itong si George Garcia, George the Magician, dapat mawala talaga yan. Kasi yung gusto ng taong bayan, hindi naman nasusunod. Kasi kung sino ang gusto nila mapalalunin, parang yun ang nananalo. Kasi kung pagbabasihan natin yung resulta ng eleksyon, nagbawas ng 5 million, di ba? Yung makikita mo, maliban doon sa overvotes, makikita mo sa resulta o resibo, is ibang pangalan ang lumalabas. Pero, ang kinakapitan ko naman dito, partner, yung OFW votes, panalo tayo, panalo yung Duterte, at yung absentee vote. Yun ang nagbigay sa akin ng pag-asa na hindi pala lahat ng mga pulis, hindi pala lahat ng mga military, hindi pala lahat ng mga media, hindi lahat ng mga teacher ay hindi nag-iisip. Dahil doon, partner, nakita natin na gusto nilang panalunin talaga yung Duterte candidates. At nandyan yan. Recorded yan. Nakapublic dyan sa social media, dyan sa Google, makikita mo na ang binoto nila ay Duterte at wala nang iba. Pero yung resulta, nag-iba. Kaya, para sa ikapapanatag ng bansang Pilipinas, George Garcia, mag-resign ka na. Pero pinakamaganda, yung pinuno mismo mag-resign. Si BBM. Kasi, wala para tayong nasa isang kahon, na paikot-ikot lang tayo dun sa isang kahon, hindi natin alam kung paano tayo lalabas, hindi natin alam kung paano tayo bubutas. Nanatili tayo, stagnant. Ang mahirap dito, nabubulok yung karton. Nabubulok yung karton, pwede mag-collapse nang wala tayong naiisip na kapamaraanan kung paano mamimaintain ang lakas ng karton. Parang ano lang, puro optics, no? To si Marcos. Optics lang. Titingnan sa ano, nakatitingin pa ng ganun sa... Hindi, quality check yun, sir. Sa droga, ha? Quality check yun. Uy, sayang to, Akin na. Lamansyan to, ganun. What there? Ako, nakikita ko dyan sa, kay George, parang parang referee. Diba? Dalawang team, yung isang team kakampi niya. Ayun. Parang pilit niyang niluluto yung yung Lutong kabilang bakaw. team. Oo. Para nga naman manalo yung kakampi niya. So, pag ganyan, pag may lutuan, pag kakampi mo ang referee, merong bayaran. Ang tanong natin, magkano kaya? Iyon. Di umano. Tanong lang naman yan, ha? Huwag kayong, huwag kayong masyadong mapanghusga. Tanong lang yan. Pero yung sinabi ni BP Sara, itong presidente. Di ba? Oo. Kahit na nahihirapan, kasi tayo nahihirapan Paano pa kaya yung mga nasa baba pa? Yung mga tinatawag na natin na nasa laylayan. Yung mga yan talagang nakakaramdam ng ng hirap ng mga Pilipino, ng hirap ng bansa natin. So paano kaya sila? Ano kayang nararamdaman nila ngayon? Pero eto si BP Sara, may pag-asa pa. Meron pa tayong huwag tayong mawala ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. At nakakatuwa nga yung sinasabi niya doon na kahit ang lakas-lakas niya sa mga survey, kahit ang lakas-lakas niya, humble pa rin. Alam mo yun na sinasabi niya lagi na hindi naman para sa akin o hindi lang naman ako ang mag-aayos ng Pilipinas Wala akong magagawa kung wala din yung tulong ng taong bayan. Kumbaga, hindi ko to magagawa, hindi natin magagawa lahat to kung walang tulong nyo. Yes. Doon mo makikita yung isang leader na hindi mapagbataas. Di ba? Hindi siya yung mayabang na, kung wala sa akin, wala naman kayo. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo. Kaya, ang layo talaga nung Marcos at Duterte. Kasi ito ang leader May example ako dyan. Ang leader, yung sasamahang magtulak yung mga kasamahan mo. Magtulak ng, for example, sabihin na natin ng sasakyan. Ang leader, sasamahan ka magtulak. Pero ang tinatawag natin na boss, hahayaan lang kayo. Magmamando lang. Magmamando lang. Iba ang leader, iba ang boss. Tama. Duterte, ang leader. Si Marcos, boss lang.
Bosabos. Bosabos. Tama ka dyan, partner, ano? Kasi may mga tao kasi na yung mga hindi, lalo-lalo na yung mga tao na hindi sanay sa hirap. Ang gusto nila, may mga kilala nga ako eh. May mga kilala ako na pagkatapos mag-aral, gusto nila pasukan trabaho, manager agad. Hindi ka mo pwede. Grabe. Kasi may kasabihan tayo na ang bata, bago yan maglakad, gumagapang muna. Kumbaga, dumahan muna siya sa hirap bago siya nakatayo ng mag-isa. So dapat ganun talaga yung prinsipyo ng buhay na sinusunod natin. Hindi po pwedeng, mayaman ka agad na wala kang ginawa. Nakagawa ka agad ng isang malaking bagay na wala na hindi ka kumikilos. Problema 'yon. Kabaliwan 'yon. Ito ang parang ganito ang gusto mangyari ni Bongbong Marcos Jr. gamit ang pera. Gamit ang pera ng taong bayan. Pero kahit gumagamit ka ng pera ng taong bayan, kailangan mo pa rin ng utak kung paano mo ma-achieve yung gusto mong Hindi ma-achieve dumaan sa yan, Pilipinas. partner, sa paglalakad eh. Bago Bago pa natuto maglakad yan, lumilipad na. Tsaka hindi, Bakit? parang hindi lang pera ang ginagamit niya. Parang alam ko na yung ibig mo sabihin. Di pa nakapaglakad, lumilipad na eh. I'm so high! Parang ganun ba? Like high butterfly, ano? Pero, ang problema kasi, wala naman talaga silang pakialam. Wala silang pakialam. Ang gusto lang nila, manatili sa kapangyarihan. Yun din naman sabi ni VP Sara Duterte doon. Kadugtong yan doon sa interview na yon. Pero kagandahan dito, partner, ito nagpahayag ng buong suporta si Senator Alan Peter Cayetano kay Senate President Chis Escudero upang manatiling pinuno ng mataas na kapulungan sa pagpasok ng ika-20 Kongreso. Sa gitna ng mga espekulasyon na posibleng pagbago ng liderato sa Senado, si Troy Gomez ang magbabalita. Magkasama sina Senador Alan Peter Cayetano at Senate President Francis Chis Escudero nitong Huwebes sa formal na panunumpa ni Senadora Pia Cayetano at Taguig City Mayor Lani Cayetano. Sa isang panayam, inihayag ni Cayetano ang kanyang buong suporta kay Escudero upang manatiling leader ng Senado sa pagpasok ng 20th Congress sa gitna ng mga usap-usapan na posibleng pagbalasa sa liderato. Ayon kay Cayetano, kung ang eleksyon ay isasagawa sa kasalukuyan, malinaw na mayorya na ang hawak ni Escudero. But kung today ang election, he has more than 13. Kung today ang election. Gayunman nilinaw niyang may 4 na linggo pa bago ang pagbubukas ng Kongreso at posible pa rin ang pagbabago sa mga alyansa. Binigyan diin din ni Cayetano ang kanyang tiwala sa estilo ng pamumuno ni Escudero na anya'y may kombinasyon ng energy, vision at prinsipyo. Walang perfect kasi na majority, walang perfect na senador, Senate President. But pagka nakita mong may energy, may vision, may prinsipyo, di ba? Sa tanong kung may ibang kumakausap sa kanya tungkol sa posibleng kandidatura sa pagka-Senate President, sinabi ni Cayetano na si Escudero pa lamang ang direktang lumapit sa kanya. Bagamat may mga lumulutang na pangalan tulad ni na Senador Vicente Tito Soto at Senadora Amy Marcos, ani Cayetano, wala pa sa kanila ang aktibong nangangampanya. Samantala, sinabi rin ni Cayetano na si Senador Joel Villanueva ang logical choice para sa posisyon ng Majority Leader, bunsod ng pagwawakas ng termino ni Senador Francis Tolentino bilang incumbent. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Alam Ayun. mo, partner, ito si Chis dati, ayoko na ito eh. Pero nakita ko siya kung paano niya hinandle yung leadership. Yes. Binalansin niya dito sa impeachment. Hindi siya hindi siya takot kay Tamba. Itong sa mga aso ni Tamba, hindi siya natakot eh. So talagang, sabi niya, pag ginawa natin to, merong magagalit na panic sa impeachment. Pag ginawa natin to, merong hindi magagalit na hindi naman panic sa impeachment. No? Pero ang ginawa ni Chis, talagang doon lang sa kung ano yung nararapat. Kung ako naman ang pagtatanungin, kung ang pag-uusapan po ay maging Senate President, mas gusto ko na itong dihama kaysa kay Amy. Nako. Delikado yan si Amy. May ambisyon yan. Nako, wag na po tayong maglagay, lalong-lalo na dun sa national position, yung number 1 and 2 na position. Wag na po tayong maglagay ng another Marcos dyan. Parang awa nyo na. Pag kayo pa naman ay hindi natuto, ewan ko na talagang kaliwat kanan kayong mga tijan. No, wag na yan. Kaya mahirap na. Baka makakuha pa ng yan eh. Lumaki pa ulo niya, makakuha pa ng suporta yan si Amy. Mamaya,
magiging presidente ng ating mga anak si Marcos. Marcos na naman kami. Yung dilaanan natin problema, magiging problema pa ng anak Kawawa natin. naman. Baka mas malala pa. So, siguro mas mabuti na rin to si Cheese. Ito naman si Achiche. Ayoko din ito. Kacheche. Oh. Ayoko dyan. Oo. Achiche, adalintado. Ay, mag-itbulaga ka na lang, Tito Soto. Galing na yan dyan eh. Oo. Oo. Nagmamadali ito sa marami ring sinasabi ito na Yan nga eh. sa impeachment. So, halatang-halata din yung kulay, partner. Yes, halatang-halata partner. Tsaka, eto, yung politiko talaga. Biruin mo, pinagyayabang mo pa na ako ang nakatapos ng 3 termino ng senador. Oh? Pero, wala kang nagawa na Dapat nagbigay kinahihiya mo Oo, pa nga dapat yun. kaya kinahihiya mo eh. Kasi dapat doon sa term mo na yon, nagawa mo na lahat. Gumanda na Pilipinas, umunlad na mga Pilipino. So, popularity lang talaga partner, pero walang impact na nagawa. Yung malaking impact na nakatulong sa bayan ng Pilipino. Hindi, wala eh. Lugmok pa rin tayo eh. Lugmok pa rin ang Pilipino. Pero dito, sa liderato, partner, dito sa liderato ng Senate President, sa akin, kahit sino ang ilagay mo dyan, kapag lumulod sa kapangyarihan, walang kwenta yan. Ang pinaka-importante na ilalagay mo dyan ay yung may paninindigan, yung hindi dinudyos ang pera, hindi dinudyos ang kapangyarihan, bagkus may paninindigan at tinatawag nating mayagbols. At hindi ginudyos ang Marcos. Oo, hindi Diyos yan ha. Hindi Diyos si Marcos. Oo, Diyos ko naman. Oo, hindi Diyos yan, wag na. Oo, mas marami. Ito partner ha. Ito matatandaan na nagsabi na mas malala pa daw ngayon kaysa noon. Kasi dati, alam nila na may martial law talaga. Declared eh. Pero ngayon, walang martial law, pero ang nangyayari sa Pilipinas, parang may martial law kasi kung anong gusto nila mangyari, yun din ang nasusunod. Yung una, yung pag-abuso. Senyalis ng martial law yan. Yung pag-abuso sa mga warrant. Yan. Oo. Yung Yan sila magaling eh. Hindi pagrespeto sa due process. Yun. Tapos, sigit sa lahat, yung hawak ang media. Yun ang problema natin. Hawak ang mainstream media. Naalala nyo before? Kasi wala pang social media nun eh. Wala pa. Hawakan mo lang yung ilang channel. At saka mga radio station. Ay, nako. Powerful. Magagawa mo na yung mo. Lahat. Oo. Kaya nga napapagkwentuhan namin, halimbawa, itong ginagawa ngayon nila Torre, nila Tamba, nangyari nung 1970s. Nako, delikado tayo. Walang mangyayari doon. Walang mangyayari na walang social media. Oo. Ay, wala. Baka maraming doon, maraming casualty yun. Ang susunod na presidente si Tamba. Malamang. Buti na lang, meron na social media ngayon kahit papaano na Pero may mga issue pa rin. Panawagan. Alam naman natin, let's keep the major and the minor. May mga issue po ngayong major. Mainstream media. Huwag niyong inililihis. I-discuss niyo po yung major issue ngayon sa bansang Pilipinas. Correct. Alam mo, Coach, ayoko rin to kay kay Cheese. Kachiche. Ay, Kay Cheese. Oh. Cheese. Kasi, naging asawa niya si Hart. Ay, nagselos ka naman. Inagaw sa'yo. Oo, inagaw sa Ay, akin. grabe ka. Anyway, naalala niyo yung nagsabi yung kamera na ang uupo pa rin at maraming naririnig natin na ang gusto pa rin ng Congress is si Tamba. Parang parang alam mo yon, parang inaasar din ito nila nila Cayetano yung Yung Congress. yung Congress kasi hindi sila nakapalag kay Escudero eh. Kaya ngayon ilalaban ulit nila. Gusto nyo pala yan si Tamba pa rin Gusto nyo para yan ang nakaupo dyan. Sige, ito rin. Si Cheese din ang iano namin dyan. Oo. May punto ka. Parang yung gusto nyong pumalag, kasi malamang, pag iba na ang umupo dyan, medyo baka, alam mo yun, sa leeg. mabayaran o maging aso din. Pero itong kasi si Escudero, nakita natin, kahit hindi natin siya gusto, pero merong hindi naman natin gusto dahil dahil sa personality niya, hindi naman ganoon. May mga part lang tayo na hindi natin trip sa kanya, pero yung pagiging tapat tsaka
yung pagiging May paninindigan. matapang, oo, paninindigan doon sa gusto niyang mangyari at doon sa sinasabi niya, malaking bagay yun para sa isang Senate President. Kasi kung masusulsulan ka lang din, di ba? Wala mangyayari. Hindi ka Senate President. Kung masusulsulan ka ng mga kasamahan mo sa baba, hindi ka pwedeng maging leader. Yes. Kaya medyo medyo okay sa atin to ngayon si Cheese dahil dito sa mga ginawa niya dito. Hindi siya nagpapasulsol o hindi siya parang wala siyang pakialam doon sa sa political career niya kung dahil mabigat eh. Kung hindi niya ituloy yung impeachment o i-tackle yun, parang mayayari siya kung gusto niyang tumakbo sa mataas na posisyon. Pero ngayon, wala siyang pakialam kahit na hindi nyo ko iboto, basta ito yung mandato, ito yung tama. Ganun naman ito yung gagawin. Ganun naman talaga Ganun dapat. di Di ba? ba? So, mag-gain ka o hindi, yung nandun ka sa tamang proseso. Tama. Yung, Itong yung mabanggit nyo lang kasi sinasabi nyo, ako nakikita ko rin kay Cheese, at least hindi siya duwag. Hindi siya duwag dito sa house. Diba? Talagang, binanatan sabi nga niya, magreklamo kayo sa Sampa kayo na sa Supreme Court, di ba? Nakita ko naman ang tapang nitong si Cheese. No, pero i-discuss lang natin kasi binuking na po ito ni Chanco eh. Itong kalokohan sa House. Yes. So, i-discuss natin. Dalawa lang to. It's either nagsisinungaling si Chanco or totoo yung sinabi ni Chanco. Ano ba yung sinabi ni Chanco? Na kayo daw ay binigyan ng pera para sa pangalan ng pondo, project, etc. Kung ano man yan, kapalit ang pirma ng impeachment. Huwag po nating kakalimutan yon. Ando doon po ang problema. Ngayon, kung hindi totoo at talagang lantarang sinungaling si Chanco, i-demanda nyo. Kasuhan niya. Kasuhan ninyo si Chanco kasi yan? Talagang masisira ang house dyan. Mabigat tong binanggit ni Chanco. Marami yan. Isipin mo, 200 plus na pumirma ng impeachment ni VP Sara bayad. According to Chanco. Yes. Kung totoo. Ay kung hindi totoo yung sinasabi ni Chanco. Tsaka ito. Sige lang. Pero kung totoo yung sinasabi ni Chanco, dito natin makikita anong klaseng meron tayong house. Anong meron tayong klaseng kongreso. Ibig sabihin, pipirma sila, kapalit pera, susuporta sila kay Tamba, kapalit ang pera, ipagtutulakan nila yung impeachment, kapalit ang pera. Hindi ko sinasabing totoo yung sinabi ni Chanco. Dinidiscuss lang natin yung dalawang panig. At kung totoo yung sinasabi ni Chanco, hindi bobo ang mga senador. Kasi kung totoo yung sinasabi ni Chanco, alam ng mga senador yan. Kaya hindi nyo sila pwedeng takutin kasi alam nila nakinabang kayo sa pera. Kung totoo yung sinasabi ni Chanco. Diba? So hindi nyo sila pwedeng buli-bulihin sa pangalan ng taong bayan. Dapat ito'y gawin, isamba na ito dahil ito ay constitutional, dahil ito'y may nagawang ng paglabag si Vice President Sara sa taong bayan. Hindi nyo sila maloloko. Dahil kung totoo o hindi yung sinasabi ni Chanco, alam ng mga senador yan. Correct. Tama partner. Ito ito lang ang nakakatawa. Kasi sinasabi nila na nagsisinungaling si Chanco, pero bakit hindi sila magpatawag ng TRICOM hearing? Yung mga vloggers na nagpapahayag lang ng opinion, binabanatan nila, tinatawag nila, iniimbitahan, at i-contempt pa dahil ikaw daw ay fake news peddler. Pero itong si Chanco na sinasabi nilang nagsisinungaling, hindi nila magalaw. Bakit hindi nila magalaw-galaw? Ito ba ay katotohanan? Pero sa tingin ko, partner, sa tingin ko lang naman, may katotohanan kasi even VP Sara Duterte ay nagsasabi na may talagang napakinabangan silang pera. Na itong administrasyon ngayon ay mahilig talaga magtago ng mga dumi. Pero buti na lang, meron na ina-acknowledge na meron talagang problema katulad dito. Matapos kumpirmahin ng DILG ang kawalan ng tiwala ng maraming turista sa bansa dahil sa issue ng seguridad, pinayuhan ni Atty. Salvador Panelo ang Marcos Jr. administration na agad itong resolbahin upang isalba ang ekonomiya at maayos na estado nito sa buong mundo. Si Paul Montibon ang magbabalita.
dapat tugunan ng ganyang problema. Nagbabala ang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na maaring magdulot ng matinding epekto sa turismo at kabuhayan ng bansa ang lumalawak na pangamba ng mga turista sa usapin ng seguridad sa Pilipinas. Kaya naman payo ni Panelo sa Marcos administration na resolbahin agad ang isyu ng seguridad. Dapat pakinggan at seryosohin ng administrasyon ang mga ganitong babala, lalo na't mismo ang kalihim ng DILG ang nagsabing marami na ang natatakot bumisita sa Pilipinas. Kaya dapat, dahil yung mismong DILG secretary na ang nagbabalidate ng ganyang apprehension, takot ng mga turistang gusto pumunta rito, ang gobyerno, ang kanilang administrasyon, dapat tugunan ng ganyang problema. Magising na kayo. Ito matapos lumabas sa isang online survey platform na Hello Safe Safety Index 2024 kung saan nangunguna sa listahan ng mga turista ang Pilipinas bilang pinakadelikadong bansa na bisitahin, manirahan o magnegosyo dahil sa lumalalang awayan sa politika at mga naitatalang krimen dito. Matatanda ang mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nagkumpirma sa pagkabahalang ito ng maraming tao sa estado ng bansa. Naniniwala rin si Attorney Panelo na hindi malayo ang takot ng mga dayuhan, lalo't nararamdaman na rin ng mga Pilipino ang paglala ng kriminalidad, kabilang na ang muling pag-usbong ng iligal na droga. Kung yung taga rito mismo, ayaw manatili nga rito, ay yung pang mga gustong bumisita sa atin. Pinabulaan na naman ng Department of Tourism ang pahayag na Remulla. Ayon sa DOT, hindi umano sumasalamin sa toong kalagayan ng bansa ang nasabing safety index at ito'y nakabatay sa kaduda-dudang datos at walang transparency. Gayunpaman, hindi maikakaila na lantaran ang krimen sa bansa kasama na ang mga naitatalang kidnapping, patayan, pagpasok ng malalaking droga sa bansa. Sa ilalim ng pagsusuri ng Hello Safe Safety Index, ang Pilipinas ang itinuturing na pinakamapanganib na bansa para sa mga turista na may safety index na 82.32. Ilan sa mga kontribusyon nito ang madalas na pagtama ng bagyo at iba pang kalamidad, mataas na antas ng kriminalidad at terorismo, kakulangan ng sapat na pasilidad at infrastruktura at serbisyong pangkalusugan at mataas na antas ng militarisasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMNA News. Alright, so partner, no? Eto, parang nahihiwagaan ako kasi parang mali. Sino ba mali? Si John Vic Remulla o yung mga pulis na nagsasabi na mababa ang kriminalidad sa Pilipinas? I appreciate DILG Secretary, no, si John Vic Remulla for acknowledging the problem. Natotoo na naman talaga na nangyayari. Nakikita natin yan sa dyaryo, napapanood natin sa TV, na samot-saring krimen na naman ang nangyayari sa Pilipinas. So, this is a good start. This is a good start. They acknowledge mo yung problema. From there, makakahanap ka ng solusyon kung paano mo masusolusyonan ang problema. Dahil alam mong may problema. Hindi katulad nitong iba, ni Bongbong Marcos Jr., na kahit may problema, para nag-aasta siyang walang problema, na animoy, nasolusyonan na niya yung problema. Kumbaga, yung pambubudol yung pambubudol, doon talaga si expert si Marcos Jr. Kaya nga, kung ako, siguro itong sila DILG Secretary Remulla, hindi na sinusunod yung yung landas o yung utak na meron si Bongbong Marcos Jr. dahil alam nila na dispalinghado talaga. No? Kumbaga, mayroon ka naman talaga nakikita, pero yung sabihin mong wala na mayroon ka nakikita, kabaliwan yun. Di ba? Dapat yung nakikita mo, para ano yun? Parang milagro, nakita mo ngayon, tapos biglang ngayon, mamaya wala na. So ito, ang magandang leadership. So nakikita ko, kahit papaano, medyo hindi natin nagugustuhan yung mga statements ng mga Remulla, pero this time, I appreciate ditong gesture ni DILG Secretary Remulla na nagsasabi talaga siya ng totoo. Nagkakagulo na sila, no? Walang Viber. Nagkokontrahan na Walang Viber. Pero ang maganda doon kasi may nabasa nga ako para ka matuto at lumago, aminin mo na nagkamali ka. Tama. Aminin mo na mali ako. Kasi kung magmamataas ka, wala
akala mo sa sarili mo na magaling ka pa rin. Perfect. Oo. Perfect ka. Kagaya nung nangyayari dito kay at least eto si John Vic, kahit papaano, inamin niya na may Yes. pagkukulang. Okay, pwede nating ano yan. Ano yan? Ang una nating gawin, umamin tayo na may mali, tapos tsaka natin solusyonan kung ano Yes. pwede nating gawin. Ngayon, ito kasing si Marcos Jr., puro lang, puro lang siya, magaling siya Puro lang okay ako, wala namang problema. Pero sa totoo lang, hindi mo naririnig, ewan ko kung nagbibingi-bingian ka o nagbubulag-bulagan, pero ang taong bayan kasi ang nagsasabi na sa'yo Sumisigaw na ang taong bayan Gusto ka na nga nilang mawala Correct. Mapatsyay na, mawala sa posisyon para mapalitan na ni BP Sara. Ayan na taong bayan na nagsasabi. Kasi kahit na pero mo nagpa-podcast siya, meron talagang pagkukulang umamin siya. Umamin. Pero biglang banat na naman. Yes. 'Di ba? Ano 'yun? Kailangan kung kung may mali ka, aminin mo ng buong buo. Hindi yung pahapyaw lang. Hindi tayo lalago kung ganyan lang ng ganyan. Ayun nga, yung sinabi nga natin mga partner, hindi siya naglakad. Hindi siya gumapang, lumipad ka. So, ang taas ng niya. Walang consistency to no? Ang taas ng lipad niya. Ang problema diyan pag bumagsak ka. Masakit. Sa taas ng lipad mo, pag bumagsak ka, masakit. Yan lang. Partner. Coach. Ito, bago yan, merong meron kasing kumakalat na chismis ngayon. Mayroon na naman? Meron. Bago to. Dito na po-focus yung Alin? Dito na po-focus yung mga vloggers ngayon, itong kumakalat na chismis. Ay! Sige. Siguro, tigilan na muna natin, no? Pero kung gusto nyo talagang subaybayan yung chismis na yon, every Monday and Tuesday po yung Bakat. Ay, Bakat. Ayun po, may bago pong chismis. Supportahan natin yung Bakat, ha? Dito po yon sa SMNI. Monday, Tuesday, Bakat. 8 p.m. Bakat. Bakat. Yung komento mo doon kay John Vic Remulla? Tama si RJ. Alam mo, kaya ito si Marcos, hindi umaasenso ang bayan natin. Hindi siya marunong makinig. Diyan ang punot dulo niya Instead na nakikinig siya, ang ginawa niya, kumuha siya ng speaker na ipagtatanggol siya. Ng tagapagsalita niya. Yes. Na ito naman kanyang speaker, hindi raw naniniwala ng bayolente at delikado ng Pilipinas dahil paglabas daw ng bahay niya, walang nagsasaksakan. Yes. Di ba? So, paano, halimbawa, ang isang addict, gusto mo masolusyonan yung problema mo sa droga? Una, aminin mong addict ka. Yan. Correct. Tapos, magpagamot ka. Get help. Pero kung i-deny mo, hindi ako addict. Or ano lang to, patikim-tikim lang. Paminsan-minsan lang to. Nag-extend lang ako ng oras. Kontrolado ko. Huwag kayong marunong sa akin, mas matanda ako. Yan yung sinabi ng barkada namin. Patay na ngayon. Tingnan mo. Ayaw makinig. Sige, bahala ka. Pero yung nakinig, yung nakinig, mataba na. Mataba na ngayon. Mataba na. Ganyan, yan ang kalagayan ng bansa natin. Kaya ito si Marcos, wala talaga itong planong makinig. Wala. Halata sa galaw niya si Claire, in denial pa sa lahat-lahat ng minsan ba sasabihin para kurikin sila. Hindi siya Alam mo, katulad nung drug test. Diba? Ang tingin nila doon, paulit-ulit yung taong bayan. Hindi. Yun po ay sigaw ng puso ng mga taong bayan. Gusto nila ng confidence, gusto nila ng tiwala. Nawala na yung tiwala sa kanila Sa tingin mo, yung may duda na gumagamit si Marcos at sinabi ni BP at sinabi ni Tatay Digong na ikaw ay bangag, yung mga taong nagdududa, sa tingin nyo maaalis yung duda kay Marcos na gumagamit dahil lang sinabi ni Claire na paulit-ulit kayo? Di ba? Hindi yung kung nakikinig ka, dapat hinarap mo yung taong bayan, sinabi mo ang katotohanan, at kung hindi ka talaga gumagamit, ipinakita mo, nilabanan mo si Tatay Digong, nagpa-drug test ka. Totoong problema natin to, yung ngayon, yung peace and order sa Pilipinas. Buti nga, nagsalita to si
John Vic, di ko alam kung sa bagay, hindi nila kayang tanggalin to kasi palagay ko maraming alam to kay Marcos. Oo. Hindi Group nila effort yan. Hindi nila magagalaw yan. Magkapatid pa yan eh. Yes. Magkapatid pa yan nandyan. Pero yun ang katotohanan. Tapos sasabihin ng mga pulis daw, hindi totoo. Malabo yan, partner. Oo, So parang- ibig sabihin, hindi nyo talaga planong solusyonan yung problema natin. Dahil ayaw nyo makinig. Wala talaga tayong patutunguhan. Sa kanila, partner, puro sagot lang sagot. And that is the reason why nandyan nga si Claire eh. Si Claire Castro, tsaka tama. yung ni Speaker Romualdez. Kasi ito, ang katotohanan dyan, sagot lang sila ng sagot sa binabato sa kanila ng mga Duterte. Ito nga Palacio, sinagot ang puna ni VP Sara Duterte sa pagsaksi ni BBM sa drug distraction. Yun na. Ano sabi ni VP Sara Duterte? Hindi naman hindi naman trabaho ng presidente ang pagpo-photo op, di ba? So, minasama ito ni Claire Castro, no? Mahina talaga utak nito, partner. Pero ang tanong kasi dito, Kala ko kay Miss. Kay Mrs. kay Mrs. Takot. kay Mrs. Takot. Ang sabi dito, ay ang pinapakita niya diyan, yung si Pangulong Duterte sinaksihan din yung nahuling maraming droga sa administrasyon ni Pangulong Duterte, administrasyon niya. Ang problema kasi Claire Castro, si PRRD, programa niya yung droga. Kaya nga nandyan programa, number 1 program niya yung sugpuin ng droga. Yan. At si PRRD, maraming nagawa na iba't ibang uri ng infrastruktura, mga achievements sa bansa. Yung amo mong si Marcos, wala. Kaya nga, photo ops, di ba? Photo ops, puro pa picture lang. Ang tanong kasi dito, Claire Castro, may nasolusyonan ba ang amo mo doon sa mga pagpapapoto op niya, doon sa pagpupunta niya doon sa mga school? Nagbigay ba siya ng solusyon doon sa mga problema na sinabi sa kanya? Ang sagot, hindi. Dahil wala pang solusyon na nangyayari. Ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte, bago ka mag-photo op, okay, gawin mo muna yung mandato mo bilang presidente para sa susunod na mag-photo op ka, hindi ka napupunain dahil may nagawa ka na. Hindi katulad ngayon na ang ginagawa lang ng amo mo, puro photo op lang, hindi naman nasusolusyonan ng problema. So, i-compare mo. Parang si Torre to na i-compare. Parang sino ba to? Yan, siya rin. Na, excuse me, i-compare si Torre kay Bato de la Rosa. Napakalayo. Eto, si President Duterte, maraming nagawa. Si Bongbong Marcos, wala. Kaya wag mo i-compare. May paganyan-ganyan pa siya. Partner. May ano nga Alam, talagang masasabi mo na photo op talaga yan. Kasi, biruin mo, may tarpaulin nga kagad Diba? Tapos, ano yun? Yung titignan mo na lang ng malapitan yung droga, anong ibig sabihin, no? Yun na lang Nanginayang ka. Yun na lang yung pwede. O kaya baka, niya, yung quality, tabi niyo yan. Good quality. Oy! Quality yan. Oy, good. Good ano to Dati naman, meron silang nahuhuling mga droga. Pero walang drug lords. Yun ang problema natin. Walang personalidad. Di ba nakakatawa? Puro parang yung parang yung 5-minute rule ni Torre. Parang palabas. Palabas talaga. Parang stage, no? Stage talaga. Yan ang sinasabi natin na ito si Marcos, hindi siya humahanap ng solusyon. Humahanap siya kung paano sasagutin. Magkaiba yung kaya kinukuha niya si Claire. Kaya naman, ito ang sagot ng taong bayan sa iyo, Marcos. Basahin ko 2028 Presidential Preferential Survey. Sa survey, sino ang lamang sa pagka 2028 kung tatakbong presidente? 35% BP Sara. Katakot-takot na ang ataking ginawa nyo kay BP Sara. Kinidnap pa ang tatay. 35% pa. Alam mo yung pumapangalawa? Si Lenny Robredo Si Lenny pa. Isipin mo, incumbent ka, Marcos. Inutil. Tignan mo magkasunod, sino pang pangatlo? Senator Bongo pa. Yung bata na balang ninang ipalit, kung sakaling hindi lulusot si Tamba, si Tulfo pang-apat. Ang layo. Punta tayo sa Vice President, sigaw ng taong bayan. Sinong number 1? Bongo. Sipin mo. Hindi ka ba...
Kasi hindi nyo hinaharap yung problema. Ang hinaharap nyo yung sagot. Pag sinisilipan kayo, sinasabi problema nyo, pinapasolve mo kay ano? Kay Claire. Kay Claire. Ikaw magsolusyon. Oh, sino pumapangalawa? Si Bam. Isipin mo, Partner. Marcos, salimpusa ka na naman. Partner. Nakasali ka lang dahil kay Sara. Partner, Oh. paano naman yung ano dyan? Yung Iminatics. Sabi nila Sara Aimee daw 1%. Sara Aimee, di ba? Kaya ikaw, Risa. Risa. Huwag ka nang mangarap. Kasi ito si Risa nangangarap to maging, may presidente. standard bearer ng dilaw. Sa pinag-iisipan daw niya, di ba? Huwag ka na mag-isip, wala ka Wala na. namang isa. Si Lenny ang gusto nila at saka si Bam, mapa-presidente, mapa-vice president, ayaw sa'yo, Risa. Kaya huwag ka na mag-isip. But anyway, ang punto rito, ito sagot ng taong bayan. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo, even after the election, sinabi ko na. At lumalabas na sa survey ngayon, hindi tayo nagmamagaling. Pero kasi connect the dots After the election, 2025 election, anong sinabi ko? Ang maglalaban sa 2028, it's not Duterte versus Marcos. It's going to be Duterte versus the Yellows. Yun! Ito lumalabas na, Ang lupet mo talaga, si Atty. Panelo, Simple lang naman Bakit? Kaya nga silang tumutulak ng impeachment itong dilaw Para dahil wag pag mawala. nalaglag si Sara, Dilaw na ang nasa ano ngayon. pero akala nyo, dyan pa si Bongo. No? Nandiyan pa si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy. Di Si ba? Basti. Ang milagro, nangyayari yan. Di ba? Ang milagro, nangyayari yan, partner. Malay mo si Banat Bay pa. Malay mo, Banat Bay, presidente, tapos Vice President muna. Coach Oli. Hindi po kami tapat. Joke lang yon. Para nervyusin si Risa. But anyway, di ba? Dapat ata tayo Sige, forfeit na ba? Kita-kita po tayo muli, mga kabanateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman po si Master Judea. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal.